Broadcasting System, DWAD. Just 98 sa inyong mga radyo. DWAD. Ngayon. Ang DWAD ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras sa hudyat, ganap ng alas 12 ng tanghali. Narito na ang palatuntunang tuklasin natin. Sunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpirang ito. Ang susunod na palatuntunan tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan, ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino, babatikusin ang mga salot sa lipunan, pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin. Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang tanghali Pilipinas, Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa palatuntunang tuklasin natin. Siyempre ngayon ay araw ng, anong araw ngayon? 23, February 23, no? 2016. Kumusta po kayo mga patriotikong Pilipino? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan habang samut-sari ang mga nangyayari sa loob at labas ng ating bayan. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras upang tuklasin ang mga dapat malaman ng sambayanan. Kaya manitili po kayong makinig anuman po ang inyong ginagawa. Cathy Cruz po ito na mapapakinggan sa loob ng isang oras. Kasama syempre ang ating Lady in Violet ngayong araw na to, ngayong tanghali, si Ate Adela Ida. Okay, Cathy, thank you. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito na naman uli kami sa aming programang tuklasin natin ito. Of course, okay, no? Yes, maraming salamat sa iyo, Adela, sa ating sa aking pagsama mo dito sa ating palatuntunan, ano. At any rate, happy listening nga pala sa ating mga kaibigan diyan mula pa rin sa Department of Agrarian Reform, Adela. Okay. Birthday nung February 21 ni Kuya Felix De Silva, yung ating staff diyan sa PAM-RS, no. At nagtago siya kapon, naka-birthday leave siya. Mamaya patutugtugin natin, tatanong natin sa ating technician kung meron siyang birthday song. Patutugtugan natin si Kuya Felix. At syempre si Senar de Malanta, birthday niya today, kaya naka-leave siya. Ganyan. Dapat lang batiin natin siya. Mga birthday celebrants natin. At syempre sa lahat ng may kaarawan ngayong araw na ito at sa buong buwan ng February, no? Okay. Okay. At saka sa ating mga tagapakinig, no, pwede
po kayong tumawag sa ating mga linya ng telepono, ang 531-6774 at sa 531-2660. At ngayon, Adela, at sa ating mga tagapakinig, ang gagawin natin ngayon ay syempre mag-uulat panahon tayo, alamin natin ang kalagayan Ng ating panahon. Oo, sa tulong pa rin ng ating masipag at na very energetic na si Kuya Nonong Padpad. At bukod doon ay makakapanayam natin si Mr. Melvin Carlos. Hopefully makakuha natin siya sa linya kasi kanina pa ako nahihirapang kumontak sa kanya. Mukhang may problema kasi ang linya ng PICAARD no, sa DOST. So subukan natin. If in case kamot may kung anong hindi man natin siya makapanayam, so babanggitin natin yung Sipag Fiesta na gaganapin on March 2 and 4, 2 to 4, no? Itong darating na Marso nga, Adela. At isa rin, kung halimbawa hindi natin siya makausap, kanina may naganap na rally sa harap ng Department of Agriculture na naman. Pero ito ay Pag-asa, yes. Pero hindi na ito bago. Actually, Kasi lagi itong naman. grupong to, ito yung mga anti-GMO, mga anti-BT, no? So, alam mo naman siguro yung tungkol dito sa naging desisyon ng Korte Suprema. Yung sa BT So, talong. alamin natin ano ba ang sa isang magsasaka, grupo ng mga magsasaka ito, yung tinatawag nating ASFARNet o yung Asian Farmers Network, na presidente nga si Mr. Reynaldo Cabanao, na makakapanayam natin ano ba yung implication o yung tinatawag nating epekto sa kanilang mga magsasaka ng sinasabi nga nitong decision. Correct. At actually, 3 issue ang nakapaloob dyan sa tungkol dun sa desisyon, no, ng Supreme Court. Ito yung binaban yung field trials ng BT Talong. At syempre yung kinakailangan daw i-align ayon dun sa desisyon ng Supreme Court, i-align with other laws yung AO8 o yung Administrative Order number 8 ng Department of Agriculture. At syempre dahil nullified, no, so hanggang for the meantime, hanggat hindi pa naglalabas ng tinatawag nating Joint Department Circular, kaugnay dito yung amenda o pagbabago nitong AO8, kasi ito yung kasama doon sa desisyon ng Supreme Court. So yan ang ating itatanong sa ating mga farmers at anong ginagawa nila ngayon. So hopefully makakausap din natin sa linya naman ng mga seed producers, particularly Monsanto. May mga representative sila. Meron tayong tinatawag nating ang masipag at magandang si Ma'am Charina Garrido Ocampo mula pa rin sa hanay ng mga seed growers o seed producers. Ito yung sila Ma'am Chat Ocampo, no, from the Monsanto Philippines. So yan yung mga nakatakda nating makausap mamaya. At isa pa ay tungkol dun sa isyung panlipunan natin, di ba? Ano nga ba? Ano ba yung ating isyung panlipunan na tungkol sa kahirapan, 'di ba? Naalala mo 'yon? Yun ang laging bakit lagi tayong bakit mahirap? 'Di ba yung isyung panlipunan segment natin, bakit nananatiling mahirap ang kalagayan ng buhay ng mga Pilipino sa kabila ng pagtaas ng gross domestic product ng Pilipinas ayon sa gobyerno? Bakit hindi ito nararamdaman ng mamamayan at may solusyon ba ang kahirapan? Ang pagdami ba ng tao ang dahilan ng kahirapan? So yan po yung mga nakabinbin nating mga sagot, katanungan. Mga katanungan at aalamin natin. Nako, hindi ko palibhasa, hindi akin itong ginagamit ko ngayon. Kaya medyo nahihirapan ako. Nakabinbin na katanungan, sasagutin yan lahat ng ating magaling na ekonomista at talagang physical economist na walang iba kundi si Professor Butch Valdez. So dahil nasa linya na natin ang DOST Pag-asa para alamin ang ulat panahon. Hindi mo pa rin, man? Panahon. Okay, magandang umaga sa iyo at tanghali sa iyo, Ozar Aurelio. Si Cathy Cruz ito mula pa rin sa tuklasin natin radio program kasama si Adela Ida ng DWAB. Ozar? Magandang hapon sa inyo lahat at wala naman tayong inaasahang low pressure area bagyo.
inaasahan natin na mas mainit na panahon kaysa noong nakarang araw dahil ang amihan hindi na po nakaka-apekto sa atin. Easterlies na ang nakaka-apekto sa ating bansa kung saan yung hangin nagmumula sa Pacific Ocean na magdadala ng mainit na hangin dito sa buong bansa. Kaya ang magiging lagay panahon natin ay bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated mga pag-ulan or thunderstorm sa buong bansa. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 22 hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating Philippine Standard Time ay 12:10 ng hapon. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako po sa Alzar D. Aurelio. Okay, maraming salamat sa iyo, Alzar. Yan po naman ang ulat panahon na hatid sa atin ng DOST Pag-asa at syempre hatid sa atin ng Department of Agrarian Reform. Ulat panahon. Okay. At yan ang ulat panahon natin. At syempre, no, ulitin ko lang doon sa ating mga tagapakinig. Pwede po kayong sumali sa ating talakayan. Pwede po kayong tumawag dito sa ating himpilan po ng istasyon. Walang iba kundi yung mga number natin, no, 531-6774 at 531-62660. Yan, 'di ba? Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agrarian Reform o Kagawaran ng Reformang Pansakahan, ang sandigan ng pagsasaka sa Pilipinas. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agrarian Reform o Kagawaran ng Reformang Pansakahan, ang sandigan ng pagsasaka sa Pilipinas. Balita ngayon. Okay, mula pa rin sa silid pambalitaan ng CWAD at hatid pa rin po sa inyo ng palatuntunang tuklasin natin. Yan. Okay, 6 na pong magsasaka sa Samar tumanggap ng titulo ng lupa mula sa DAR. Formal lang napasakamay ngayon ang Certificate of Land Ownership o CLOAS sa 6 na pong magsasaka sa bayan ng Tarangnan sa lalawigan ng Samar mula sa Department of Agrarian Reform o DAR. Ayon kay DAR Regional Director Sheila Enciso, may 119.3 hektarya ang kabuang sakop ng naipamahaging sakahan sa naturang mga magsasaka. Hinikayat din ni Director Enciso ang naturang mga magsasaka na bumuo ng isang samahan o kooperatiba sa isang pamantayan umano ng pamahalaan para makatanggap ng mga suportang serbisyo ilalaan sa kanila katulad ng mga makinarya sa pagsasaka, mga pagsasanay, pautang at iba pa. Ipinaliwanag naman ni Provincial Agrarian Reform Program Officer o PARPO Leovigildo Monge sa mga magsasaka na bawal umano ibenta ang lupang naipamahagi sa kanila sa loob ng 10 taon na isang probisyong nakapaloob sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP ng pamahalaan. Ikinagalak ng Malacanang ang pag-aproba ng World Bank ng $450 million o halos 21 billion pesos package para suportahan ang implementasyon ng Pantawid Pamilya Pilipino Program for Peace o Conditional Cash Transfer
Sinabi ni Communication Secretary Sunny Coloma, patunay ito sa pagiging epektibo ng estratehiya na pamahalaan upang mabawasan ang kahirapan at matamo ang layuning inclusive growth na kung saan ay walang maiiwan. Ayon kay Coloma, nagsisilbing puhunan sa hinaharap upang matiyak ang pagpatuloy ng programa upang palawigin pa ang saklaw ng programa mula sa kasalukuyang 4.4 na milyon pamilya pataas sa 4.6 na milyong pamilya. Ilan aniya sa masasaklaw ng programa ang iyong mga nasa kategoryang mahihirap na karamihan ay naninirahan sa mga lugar na parating dinadalaw ng bagyo, baha at pangkalamidad. Sa loob anya ng nakalipas na mahigit 5 taon, malaki ang naging ambag ng 4Ps at CCT sa pagtupad ng mga commitment ng Pilipinas sa Millennium Development Goals at ngayon sa Sustainable Development Goals ng United Nations. Malinis na inuming tubig pinakikinabangan na ng mga residente sa North Cotabato. Lumabas na pinakikinabangan o lubos na pinakikinabangan na ngayon ng mga residenteng nakatira sa mga Agrarian Reform Communities o ARC sa lalawigan ng North Cotabato ang mga proyektong patubig o potable water supply system mula sa Department of Agrarian Reform o DAR. Ayon kay DAR Provincial Agrarian Reform Program Officer o PARPO Marion Abella, ang proyektong tinawag na Community Managed Potable Water Supply Sanitation and Hygiene o CPWASH ay naglalayong mabigyan ng sapat at malinis na inuming tubig ang mga residenteng nakatira sa malalayong lugar sa naturang lalawigan. Direktang nakikinabang na sa proyekto ang mga residenteng nakatira sa mga barangay Ala, Balogo at Tumbras sa ilalim ng Arakan Valley Special Agrarian Reform Community, Kapayuran, Upper Bagur at Balogo ARC at gayon din ang Tumbras ARC. Sinabi na pa ni Parpo Abella na mabuting mekanismo umano ang ganitong proyekto upang maitaguyod ang tamang kalusugan at kalinisan ng mga residente sa naturang lalawigan. Ang CPWASH ay una nang ipinatupad ng DAR noong taong 2008 sa iba't ibang agrarian reform communities sa buong bansa. Nakatakdang ipatupad ng pambansang pulisya ang balasahan ang mga opisyal nito sa iba't ibang regional office sa bansa. Ito ang kinumpirma ni PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez. Sinabi ni Marquez na asahan na ang galawan sapagkat may mga nagre-retiro na sa loob ng taong ito. Kabilang sa listahan ay ang Police Regional Director sa Region 4A at 11. Sinabi ni Marquez na may aagahan nilang pagretiro ang 2 opisyal para makapag-adjust sa kanilang lugar ang mga opisyal na papalit dito lalo pa at panahon ngayon ng eleksyon. Si Police Captain Superintendent Richard Albano ang kasalukuyan Regional Director ng Region 4A habang si Superintendent Wendy Rosario naman sa Region 11. Hindi pa pinangalanan ni Marquez kung sino ang papalit sa pwesto ni Albano at Rosario. Nilinaw naman ng Chief PNP na hindi apektado ng COMELEC ban ang gagawing rehigo doon dahil sadyang mababakante ang mga pwestong ito dahil na rin sa retirement ng nasabing mga opisyal kaya dapat punan ang mababakanting pwesto. Ayon kay Marquez, malamang ipaalam sa COMELEC ang anumang pangyayari pagbabago sa organisasyon. PhilPost Head, kinasuhan ng Ombudsman. Ikinagulat ni Philippine Postal Corporation Postmaster General Josefina de la Cruz ang kautusan ng Ombudsman na kasuhan siya sa Sandigan Bayan dahil sa hindi nairimit na GSIS premium para sa kanilang tauhan. Damay din sa reklamo sina Bernardino Gonzales at Arlene Bendanillo ng PPC Zamboanga City. Nag-ugat ang 15 kaso sa reklamo ni Santos Pamatong Jr. makaraang hindi siya loan dahil sa kakulangan ng kontribusyon para sa October 2011 hanggang December 2012. Giit ni De La Cruz, nagkaroon sila ng insufficiency of funds at naging prioridad pa nila ang para sa take-home pay ng mga empleyado kaya hindi agad nakapaghulog para sa GSIS premium. Pero hindi ito tinanggap ng anti-graft body dahil sa kababawan ng rason. Kung mahahatulang guilty ang mga akusado, maaari silang makulong at magmulta. At yan po ang kalipunan ng mga balita mula pa rin sa silid pambalitaan ng Crusaders Broadcasting System DWAD. Tuklasin natin.
ngayon. Agrikultura sa Tuklasin Natin. Okay, tayo muling nagbabalik sa palatuntunan pa rin ng Tuklasin Natin. At syempre, sa balitang kanina, ang dami nating may ilang piraso tayo na mga balita, Adela. Siguro habang tinatawagan ko si Sir Ray, kasi hindi ko matawagan talaga ang PICARD na si Melvin Carlos. Susubukan natin tong si ASFARNet upang makapanayam natin kaugnay nga dito sa tinatawag nating desisyon ng Korte Suprema. Ano ba ang epekto nito dito sa ating mga magsasaka, Pero habang tinatawagan natin siya ay patugtugin muna natin ang mga katuwang ng palatuntunang ito. Tuklasin Natin. Ang palatuntunan sa radyo na Tuklasin Natin ay mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon sa himpilan ng Crusaders Broadcasting System DWAD 1098 kHz sa inyong AM band. Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Okay, anyway, nagkakaroon kami ng konting rito. Happy listening sa'yo, Kuya Joy, Navarro, at nababasa ko lahat ang mga text mo. Pero mamaya babasahin natin yung ilang mga text ng ating mga tagapakinig, At sana makausap natin itong si Sir Ray, ng ASFARNet, kasi mahalagang makuha natin ang side, ng tinatawag nating mga grupo nga, eto nga kaugnay dito sa binabanggit nating desisyon ng Korte Suprema. Tinatawagan pa lang natin siya, mamaya-maya ay malakas naman pala. Okay, nasa linya na yung ating magaling at napakasipag, nandiyan na sa linya. Sir Ray, magandang tanghali. Magandang tanghali sa'yo, Sir Ray. Wala akong marinig Wala kayong marinig. Hello, Sir Ray, naririnig niyo na ako? Oo, naririnig niyo na ako, Sir Ray? Nako, may konti tayong problema. Itong problema natin pag cellphone yung tinatawagan natin Hindi niya tayo naririnig. Oo. Yan. Sige. Okay, Sir Ray, magandang tanghali sa'yo. Naririnig niyo na po ako? Opo, naririnig niyo na po ako? Yes, hello, Kati. Opo, live po kayo ngayon sa DWAD Crusaders Broadcasting System 1098 kHz. Sa palatuntunan po ng Tuklasin Natin, Cathy Cruz po ito kasama si Adela Ida. Sir Ray, hindi ko na patatagalin, alam kong mahalagang inyong lakad dahil kayo'y lilipad pa patungo sa probinsya, papatungo ba kayo ng Mindanao ngayon? Sir Ray? Papunta kaming Singapore. Singapore, nako. Sorry, sige. Saglit lang ito, 5 minutes lang. Sir Ray, diretsuhin ko na ang tanong sa inyo kasi kanina ang mga anti-GMO, yung mga anti-BT talong ay nagrally daw sa harap ng Department of Agriculture kanina. At marami po silang kampanya kaugnay dito sa inilabas na desisyon Supreme Court natin tungkol dito sa pagpapatigil ng field trials ng BT talong. Pwede po bang mahingi ang inyong opinion o inyong saloobin sa hanay po mula sa hanay ng mga magsasaka na gumagamit po ng BT corn o ng genetically modified organism? Sir Ray? Magandang umaga sa lahat na mga kasama natin. Sa bahagi po ng Station Farmers Regional Network, ang una po namin masabi kasi sa aming liderato, medyo yung tawag dito sa Tagalog, sa Bisaya, ang tawag doon nag-uol.
Nag-goal kami kay kapwa magsasaka, medyo nag-uumpugan dahil hindi magkabilaan yung kanilang mga opinion. Ang importante kasi dito na maintindihan talaga yung issue. Oo nga po. May mga bagay-bagay na minsan pag ginagamit mo yung damdamin, mabubulagan ka. Ang sa amin naman, ang aming pilit na gusto magawa, base talaga sa siyensya. Tama. Kaya kami ay malapit sa Department of Agriculture, sa grupo ng mga siyentista, dahil gusto namin, kung mag-usap lang tayo, mag-usap tayo ng reliyon, pare yung kausap natin, di ba? Tama. Kung mag-usap tayo ng mga building, di mga engineer. Kung mag-usap naman tayo ng sa Bisaya, Balaod, ang kausap natin, abogado, di ba? Pero kung pag-usapan natin teknolohiya, silang kausapin natin. Di ba, mga siyentista? So, sa amin, it's sad, nahirapan din kami dahil yan nga, kapwa naman kami magsasaka eh. So, yun lang, nasa kabilang bakod ang mga kasama natin, mga kaibigan na naman yung iba na. Ang importante lang siguro, malila ako ng isa't isa, kung sa issue. Oo nga, tama. Kailangan ang malaking hamon kung paano we agree to disagree. Kasi minsan yung mga prinsipyo magkaiba naman. Opo. Ang importante, yung kapakanan ng mga magsasaka, hindi lang dito sa atin, kundi sa buong mundo. Dahil ang teknolohiya, hindi lang sa Pilipinas eh. Buong mundo. Lahat ng mga magsasaka, gumagamit ng teknolohiya. Tama. Ang aming panindigan, hindi lang naman, sa akin naman na silver bullet, kumbaga sa English. Hindi man lang na ang GM technology ay kanang sasalba sa atin, hindi naman. It's a combination of technologies that in our stand should be made available sa ating magsasaka. Pero ito opo, kayo po kasi ay BT corn farmer no? Pero Yes, maliwanag naman po kasi na yung particular dito po sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema, tatlong bagay ito eh. Ito yung binaban yung field trials ng BT Talong, Yes. at yung kinakailangang i-align na sa other laws o sa ibang batas, itong AO o Administrative Order number 8 ng Department of Agriculture. So hanggat Yes. hindi po yan na nagkakaroon ng pagribisa, nullified po. Ibig sabihin, hindi siya, walang visa siya, 'di ba? So inaantay. Sa hanay po ninyo dahil medyo nabibinbin, 'di ba? May epekto po ba 'to? Yung inyo po sa nangyayari po ba sa inyo? Sa mga hanay namin, yung gumagamit sa teknolohiya, excuse me, ang una namin talagang reaction sa mga kasamahan namin, paano na ito? Babalik pa tayo sa dati natin ginagawa na naghahanap pa tayo ng mga bahalin magtulong sa atin sa trabaho, doon sa ating mga saka. Back to old school. Diba? Kasi yung teknolohiya, nandun na eh. Yes, oo. Spray na lang para sa ating mga damo at wala na tayong problema sa insekto. At proven na yan sa mais. Kaya nga kampante kami at nasyak na kami dahil kampante kami na yung BT plants, which is the same technology ng BT ginagamit sa BT corn, Yes, ay naharangan. Pero di yan ngayon sa amin eh, kasi legal na siya na issue eh. Kaya nga, again, kami ay we're sad, no? Kami ay, ano ba Tagalog, nag-uol nga sa Bisaya. Nalulungkot. Dahil nalulungkot kami, dahil bakit nagkaganyan? Pero inisip din naman yun na nga, ang malaking hamon kung paano talaga maintindihan ng gusto at marinig ang panindigan ng bawat isa and respect what they stand for. Much as we also expect them to respect what we stand for. Opo. Alam ko po, Sir Ray,
ako po nag-i-interview po kasi ako ng mga organic farmers at yung mga katulad po ninyo na nasa modernisadong tinatawag nating uri ng pagsasaka. So, kung sa pakikipanayam ko po sa kanila, sa totoo lang po, makikita nyo pong bago lang sila kumbaga bagito pa lang na sinisimulan pa lang nila etong pagtatanim ng organic farming. Hindi po masasabing matagal na. At sila mismo, Sir Ray, base sa aking mga nakakapanayam na tao, gulang nila o ang mga ninuno nila ay talagang gumagamit na rin ng mga makabagong teknolohiya. Kaya nga sabi ko po doon minsan po kasi ako'y nag-cover ng Greenpeace na sa mga rural areas, yung pong mga nasa lalawigan, sa malalim kong pakikipanayam sa mga farmers na inilalabas at hinaharap nila sa amin. Biruin mo sasabihin mismo, kapitan pa po to ng isang barangay sa isang lalawigan. Ay talagang siya po mismo. Sinasabi po niya, wala pa pong isang taon na siya'y nagsasaka at gumagamit ng organiko na paraan. Ito kasi yan kasi, resurgence kasi yan. Ako, before I became president of Astronet, I worked for 11 years with the Xavier University Extension Services. Way back 30 years ago, ang aming flagship program is Sustainable Agriculture. Ang kasama na sa Sustainable Agriculture yung organic farming. 30 years ago. 30 years ago? So, kung magtanong mga kayo ano talaga itong kung suriin naman natin ng organic agriculture, maganda siya sa mga area na kung saan hiyang siya. Pero sa pangailangan natin ngayon ng production, massive production, dapat gagamit tayo kung ano yung hiyang din. So that's one thing. Kasi alam naman sila natin, sa marami natin mga workshop at seminar, ang organic na products is a niche market ba yun, tawag sa English. Hindi yan sa mga, kumbaga, sabi lang, hindi naman ito para sa mga tao sa mga medyo mataas ang sa may pera. Kita, di ba? Kasi Ang mahal. price 30 to 40% higher than the regular item. Yes, totoo yan. So, yun lang talaga pag-intindihan. And ang stand namin, way back sa December, we had our National Agri-Biotech Congress is coexistence and responsible stewardship. Yun po ang malaki naming mga mensahe na siyang dadalhin namin for the next years or until it's still relevant. Sir Ray, ano po ba ngayon ang ginagawa ninyong hakbang para po suportahan po ninyo itong modernisadong teknolohiya sa pagsasaka? Actually, last December we passed a resolution during the National Agri-Biotech Farmers Congress expressing our dismay sa ruling, and we are now actively participating sa consultations with the Department of Agriculture. We stated our position on the joint, kasi hindi na AO ito ngayon JDC na tawag nila. JDC, Joint Department Circular. So, hopefully, lalabas na or mapirmahan na within this month. Yun na nga ang issue, nire-railroad na, nabasa ko yung article na nire-railroad daw. I hope hindi railroad yung 5 konsultasyon. Kasi pag ako magre-railroad, isang konsultasyon lang yun. At least may consultation na, diba? Pero 5 konsultasyon po ang nangyari. Luzon, Visayas, Mindanao at isa pang Hirit last February 17. So lahat po kayo nandoon? Hindi ako, pero yung mga representante po ng ating stakeholders, like one of the major stakeholders that I may mention sa issue na ito ay corn industry, which is being represented by the Philippine Maize Federation. I see. Nandun din yung presidente natin at saka yung President Emeritus natin. They attended, they joined the discussion, and we, again, presented our position on this issue. Talagang based on science talaga yung pagsusulong po na ginagawa. Mahirap naman kasi ang teknolohiya i-mix, halo mo sa ideolohiya. Hindi sila
Yang, correct kumbaga. po yun. Hindi po sila Ah. swak, ika nga, di ba? Sir Ray, alam kong napaka-precious po ng inyong pacheck-in nga kami. Pacheck-in oras. kami. Naiwan ako sa mga kasama ko. Ay, ganun. Sige po, mensahe nyo na lang. Last message po ninyo bago ko po kay bitawan. Maraming salamat. Ito po sa mga kasamahan natin magsasaka, kung nasaan ka mang, kung baka nasang bakod ka man, Mhm. isa lang naman ang gusto natin mangyari. Mhm. Na asenso tayo Yes. at magampanan natin yung ating papel Yes. bilang tagapagbigay ng pagkain Mhm. sa ating mga kasama sa di lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Mhm. Yun po ang ating misyon. Mhm. Magbibigay po ng pagkain at dapat po kailangan magkaintindihan tayo at magrespeto. I-respect po natin yung paninindigan at imbis na mag-away, hanapin natin kung saan tayo pwedeng, kumbaga sa English, mag-adjust. Nako, naputol si Sir Ray, no? Babalikan natin siya kasi importante po yung mensahe na binabanggit po niya. Importante po yung respetuhan, 'di ba, Adela? Respetuhan. At Respetuhan. saan mang bakod, mahalaga yung ano. Sir Ray, sige, naputol kayo. Sige po, ituloy niyo Akala po. ko naubos yung load ko. Maganda po yung inyong mensahe. Sige po. Yeah, imbis na maghanap tayo ng pag-awayan, Mhm. maghanap po tayo ng mahirap Pagkakasunduan. sa Tagalog eh, pagkaisahan. Pagkakasunduan. Pagkaisahan. Kung ano yung pagkasunduan natin, yun po ang ating ipalaganap or ipaligon sa Bisaya pa. Mhm. Ipaligon na to ang common Sir, interest Bisaya pala sa atong mga magsasaka. Waray ba kayo, sir? O respetuon, balik-balik siguro ng magmura man kag sirang platter eh. Respeto na to, no? Correct. Respetar ta sa atong grupo sa mga organic farmers. Mhm. At sama sa ang grupo sa organic farmers at mga environmentalists dapat ila pong respetuon ang baruganan. Ayun. Ang hagit, Mhm. ang pagkumbinsi. Di ba? Kung makumbinsi nila nga mas maayo ang ila, wala yung problema. Pero dapat abri po sila na makumbinsi na mo sila na maayo sa ningamo. Ayun. Ipapasalin ko kay Adela kasi Oo. taga Tacloban itong Oo. taga Samar itong si Adela. Salamat Ray, kayo. maraming Oo, salamat punta. Opo, Lagi ingat po. mapadayon na to ang atong mga Opo. gustong buhaton, dili lang para sa atong kagalingon, Mhm. sa atong pamilya, kundi sa atong nasod. Mm-mm. Ingat po kayo sa biyahe ha, Sir Ray ha. Sige, sige, At sige. kinakailangan Kasi naiwan dumami ako sa mga pa ang kasama ko. katulad mo. Sige po, okay po. Okay. Sige. Salamat. Magandang umaga salamat. po sa lahat. Okay. Okay, maraming salamat sa ating nakapanayam na si Reynaldo Cabanao. Medyo taga Bisaya siya Bisaya, no? Bisaya. Pwede bang isalin mo? Kasi yung iba hindi ko naintindihan, Adela eh. Ano ba yun? Sinabi niya. Yun nga, magrespetuhan. Ibig sabihin, magrespetuhan tayo para sa kabutihan ng ating At bansa. saka, yung Oo. trabaho nila bilang Oo. isang magsasaka, binabanggit nga niya kanina, na ang tungkulin nila ay talagang mag-produce ng pagkain. Pagkain, diba? yun nga, oo. Hindi Yun lang sa nakaka- Pilipinas, kundi sa buong mundo. Oo. At dahil dumadami ang populasyon, Yun, syempre, kinakailangan mas talaga... madami ang production. Yes, mas marami ang production. Yan ang ating natutunan. Sana makapanayam din natin yung sahanay naman ng mga seed producers, walang iba kundi si Ma'am Sharlina, no? Pero pansamantala, patugtugin muna natin ang katuwang ng ating mga tagapagtaguyod ng ating palatuntunan. Okay. Programang ito ay hatid sa Ay. inyo ng Programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agrarian Reform o Kagawaran ng Reformang Pansakahan. Okay, tayo muli nagbabalik sa palatuntunan ng tuklasin natin. At nako, Kuya Joy, maraming salamat sa iyong patuloy na pakikinig. At alam nyo, hindi po biro yung aking ginagawa ngayon dito eh. Anyway, no, sa ating mga tagapakinig ay pwede po kayong tumawag sa 531-6774 o 531-2660. Pwede po kayo mag-text sa akin sa 0915-258-4091. Ayan. O baka meron kang may balita ka habang tinatawagan ko yung baka meron kang yun dyan, Adela. Oo. Ayan, sige, tignan natin. At habang binabasa mo yan, no, inaasahan natin din na makakapanayam natin, saglit lang, siguro itong si Ma'am Chat. Antayin lang natin siya. Yan. Nako, talaga naman. Sige, Adela. Walang Pinoy na nasaktan sa pagtama ng malakas na bagyo sa Fiji na nag-iwan ng matinding pinsala sa naturang lugar.
Ayon kay Honorary Consul General Dr. Virgilio de Asa, hindi tumama sa Suva at iba pang urban areas ang bagyong Winston kung saan maraming Pilipino ang naninirahan. Nasa maliit na isla umano tumama ang bagyo kung saan ang pinakamalala na kanilang naranasan ang malalakas na ulan at hangin na siyang dahilan ng pagbagsakan ng puno at nawalan ng supply ng kuryente. Tinatayang nasa 300 Pinoy ang nagtatrabaho sa Fiji bilang doctors, engineers at technicians. Nabatid na hanggang ngayon, araw ay umabot na sa 17 katao ang nasawi sa pananalasa ng bagyong tinuturing na pinakamalakas na sa kasaysayan ng tumama sa Southern Hemisphere na pumapalo ng 325 kilometers per hour. Okay, maraming salamat sa iyo, Adela. At tamang-tama, no? Yung sahanay naman ng pribadong sektor at sahanay ng mga seed producers ay makakapanayam natin ang corporate lead ng Monsanto Philippines, walang iba kundi si Ma'am Charina Ocampo. Ma'am Chat, magandang tanghali po sa inyo. Live kayo ngayon sa DWAD, Tuklasin Natin Radio Program. Ma'am Chat, kanina ay nakapanayam ko po si Reynaldo Cabanao from Asfarnet at binanggit niya po yung kanyang reaksyon, yung kanilang reaksyon tungkol sa epekto ng naging desisyon po ng Korte Suprema. Sa inyong hanay po, pwede po bang pakisabi nyo lang po sa ating mga tagapakinig kung ano po ang inyong sagot sa mga isyong ito? Alright, thank you Cathy at magandang hapon sa inyong mga tagapakinig. At this point, Cathy, we're hoping that the JDC will be signed, and we're hoping it's a joint department circular, and we're hoping that it becomes effective soon. Kasi yung desisyon ng Korte Suprema ay hindi binan ang GM crops. Yun. Oo. Ang binan ay field trial ng TB eggplant. Yun. Hindi ng GM crops, lalong-lalo na hindi ng biotech corn. Ayun. Ang sinasabi lamang ng Korte Suprema, nandun sa dispositive portion ng decision, yung batas na 808, kailangan lamang palakasin at to be in accordance with the National Biosafety Framework of the Philippines. So yun ang ginawa ng ating 5 ahensya, ang Department of Agriculture, Department of Science and Technology, Department of Health, Department of Interior and Local Government, and Department of Environment and Natural Resources. Tiningnan, nirepasa at inayos ang batas na ito. Ayun. Alam mo, lumabas ang desisyon December pa. Pebrero na tayo ngayon, patapos na yung Pebrero. At walang tigil ang 5 ahensyang ito upang suliin talaga kung paano mapalakas itong Joint Department Circular. Nagkaroon pa nga kasi initiative, 3 konsultasyon lang, public consultations, ng 5, para lang mapakinggan lahat ng sektor. At hindi lamang yung mga pro-GM groups ang nandoon sa mga public consultations na ito, pati yung mga anti-GM groups. At sila ay tinangkinggan, dininig sila ng ating mga ahensya ng pamahalaan. So itong Joint Department Circular na to, inayos na talaga nila upang magkaroon ng magandang balanse ng iba't ibang interes ng mga sektor na involved sa agrikultura sa ating bansa. Ma'am Chat, curious lang po ako, gaano po kaya natin inaasahan na lalabas itong JDC na to? How soon? Well, nung public consultations, ilang beses nilang sinabi na supposedly today, Feb 23. Oo. At inaasahan natin sana mapirmahan na nga ngayong araw na ito. Kasi na-post na ito sa website yung draft. Okay. Oo. And kasi pag tiningnan natin, matagal na talagang inaasahan itong lumabas para we can all comply with it, maging ayos kung paano natin iproseso ang biotech craft
sa ating bansa. Kailangan natin gumamit ng teknolohiya. Siguro may mga na-interview ka ng magsasaka at sinabi nila kung paano nakakatulong ang PP corn sa kanila. So, wag natin pigilan yan. Wag nating pigilan ang na magkaroon ng mapagkakakitaan ng ating mga magsasaka. At habang wala dyan yung batas, no, na would provide the guidelines for the use, kompleto importation, commercialization, propagation of GM crops. Wala tayong masusunod, matitigil lahat ng activities natin, pati yung ating mga estudyante na nag-aaral ng bioteknolohiya sa UPLB, matitigil sa kanilang mga activities upang matapos ang kanilang kurso. Hindi makakapagtanim mga ating mga magsasaka. Pag hindi sila nakapagtanim, puplangin tayo sa corn production. Anong ipapakain natin sa ating, livestock? Gagamitin na poultry and livestock industry. So, tataas ang presyo ng pagkain. So, lahat maapektuhan. Hindi to para sa kaunlaran ng bayan. So, it's really... So, sana, all of us can work together. Napakinggan na tayo ng ating pamahalaan. Nagkaroon na ng 5 konsultasyon. Initially, they were just planning for 3 consultations. Umabot na sa 5. Dumalo na lahat ng mga, at inimbitahan. Ang importante, inimbitahan. At dumalo naman sila sa mga, ang lahat ng involved sectors, key sectors. At dumalo sila sa mga public consultations na to. So, sana tupuntahan natin upang magkaroon na tayo ng batas na should serve as guidelines for the use of GM crops in the Philippines. Yun. Kita mo, iba talaga, Ma'am Chat, kapag naipapaliwanag natin ng mahusay etong tungkol sa mga nangyayari at hindi lang sa inyong hanay, kundi kanina yung ating mga farmers, no? Ma'am Chat, siguro parting message na lang para sa ating mga tagapakinig. Ma'am Chat? I've seen the effort of the government. I've seen the effort of 5 agencies. In fact, dahil sa desisyon ng Korte Suprema, kami kailangan, nakita namin ang need to have, the new guidelines in place. So, at alam naman dito ng mga key sectors in the agriculture, in Philippine agriculture. So nakita na December pa lang halos hindi talagang nagtrabaho, hindi nagkaroon ng Christmas break ang ating puspusan, no? Oo. At hindi lang ito sa hanay ng our government officers, kahit yung mga sectors na nakita nilang kailangan nandyan, yung guidelines natin, nagtrabaho din. At inabot-abot na tayo ng napakatagal. Inabot-abot na tayo ng napakatagal. Halos 3 buwan. Ni-review, inayos, ni-review ulit, at paulit-ulit talagang ni-review itong Joint Department Circular. At some point, Kathy, dapat matapos na ang diskusyon at kailangan na nating kumilos at magdesisyon at hindi iwanang nakabinbin ang, kung whether magtanim tayo o hindi, gumamit ng biotech crops o hindi, kailangan na magdesisyon dahil kailangan kumita ng ating mga magsasaka, kailangan maipagpatuloy ng mga biotech students ang kanilang pag-aaral, kailangan ng feed, ng livestock and poultry sectors. So, kailangan nating tugunan ng pangangailangan sa pagkain ng ating bansa. So hopefully, let's work together and get this Joint Department Circular out. Okay. Maraming salamat, Ma'am Chat. Sana po hindi po ito ang una at huli na makakapanayam namin kayo at sana sa susunod live na. Alam nyo, marami tayong pwedeng pag-usapan, Ma'am Chat, dahil alam ko napakaraming laman ng inyong utak talaga, kaisipan. Alam mo, yung matalinong discussion with you is really very informative at talagang kapaki-pakinabang hindi lang sa akin, kundi maging sa ating mga tagapakinig na makakausap at makapanayam po namin kayo. Marami pong salamat. Marami ring salamat, Kathy, for this opportunity. Thank you. Okay, yan po naman ang ating napakasipag at magandang dilag mula pa rin sa Monsanto, Philippines. At ngayon, tamang-tama, naghahabol tayo ng oras, no? Ay nating mga dapat talakayin. Pero isa sa importante rin natin na makapanayam ngayon ay walang iba kundi ang maituturing kong ekonomista, physical economist, na walang dilit iba kundi si Professor Butch Valdez. So mamaya, no, aalamin natin, di ba? Bakit ba ang dami-dami kung ano-anong programa, nitong
tinatawag nating ayun na si Professor Butch Valdez. Yes, Sir Butch, pasensya na po kayo at medyo na-delay. Hindi ko na po pahahabain, diretso. Hello, Sir Butch, naririnig niyo po ako? Hello, sir. Opo, naririnig niyo na po ako? Opo, okay po. Diretso na po tayo. Ang tanong nga po ng bayan sa isyong panlipunan bakit nga po ba nananatiling mahirap ang kalagayan ng mga Pilipino sa kabila po nung sinasabing ng pamahalaan na ang GDP o yung gross domestic product ay tumataas? Sir Butch? Hello, Sir Butch. Iba yung sinasabi, kung papaniwalaan yun, siyempre, iba yun sa actual nangyayari. No? Kanya, yung sinasabi ng gobyerno na umuunlad ang ating ekonomiya, magkakatotohanan lang yan kung anong nararamdaman ng tao. No? Opo. Ang pagunlad ng ekonomiya ay hindi nadadaan sa statistika. Tama. Ang pagunlad ng ekonomiya ay nararamdaman ng tao kung meron silang trabaho, may kakayanan silang bumili ng mga pangangailangan, na hindi sila nagugutom, at yun ang ano pang mga bagay-bagay na pangangailangan nila na nakukuha nila dahil nga umuunlad ang bayan. No? Ngayon, pag walang trabaho ang tao at palala ang sitwasyon na parami ang nawawalan ng trabaho, parami ang nagugutom, yan na rin ang sinasabi ng gobyerno natin. Madami daw mga nagugutom na pamilya. Paano naman yung na umuunlad ang bayan? Hindi po ba? So, iba yung sinasabi at iba yung talagang nangyayari. Ngayon, kung ang kapaniwalaan ng tao, yung kanilang kagutom, Nako, Sir Butch, medyo nawawala po kayo sa linya. Sandali lang po, kukunin lang po natin yung hindi ko po alam kung bakit po medyo nawawala po kayo mahina po siguro yung signal. Nasa loob po ba kayo ng isang lugar, Sir Butch? May landline ka ba dyan? Opo, ang landline po namin is... Hello, Sir Butch. Hello, sir. Ang landline po namin 531-6774. Sige. Opo. Sige po. Okay. Antay natin yung tawag ni Professor Butch Valdez. Pero alam mo, Adela, binabanggit nga ni Professor Butch Valdez na malaking bagay kung ang pamahalaan mismo ay gumagawa ng mga hakbang ng mga batas, no, para matiyak yung tinatawag nating masolusyonan yung kahirapan. Lunas ng kahirapan. Hindi lang ito yung pagbibigay lang ng katulad ng programa ngayon na si City, 'di ba? Ng Department of Social Welfare and Development, kundi isang uri ng programa para higit na matawag dito, higit na maging mapakinabangan, maging maayos, matiyak na maging maayos ang buhay ng ating mga tinatawag na mga sambayan ng Pilipino at ng bayan mismo, no? Professor Butch Valdez, nasa linya na po kayo? Oo. Opo. Yun, maliwanag na. Yeah, yun nga ang dapat nating makita. Sino pong papaniwalaan natin, yung ating sariling kagutuman at kahirapan o itong mga pinapahayag ng ating gobyernong na nagsasabi na umuunlad ang ating ekonomiya. No? Unless meron silang ibang definition ng pagunlad ng ekonomiya, at ako'y walang ibang definition na pag-uunlad ng ekonomiya. Dahil isang ekonomiya ay para sa lahat ng mga tao, hindi para sa kanilang sarili. No? Unlad ba? Siguro, umuunlad ang ekonomiya ni Noynoy Aquino para sa sarili niya. No? Siguro, yung mga kasamahan niya sa gobyerno,
tumataba at dumadami ang kanilang mga naiipon na pera. Pero hindi po nangyayari yan sa buong bayan. Sir Butch, kasi ang madalas na naririnig natin sa ibang mga ekonomista, no, lagi nilang sinasabi na marami kasi ang populasyon o lumalaki ang populasyon, kaya naghihirap ang bayan. At sinasabing magsipag ka kasi, magtrabaho ka, huwag kang tutulog-tulog sa pansit. May ka kasi anak, kaya nahihirapan ka. Kung konti lang, di sana na ibibigay mo lahat yung pangangailangan ng anak mo. At yung paniniwala nga nila na tinatawag nating supply and demand. So ano pong reaction po ninyo dito, Sir Butch? Yan ang talagang nakakainis at nakakagalit talaga ng pag-iisip. Pag ganyan ang ginagawa nilang rason, no, at katuwiran sa pagpaparami ng mga nagugutom. Dahil isa silang gobyerno na walang kakayanan at o sinasadya nilang pahirapan ng tao, no, sa kagutuman, tapos ibinibintang nila sa tao. Correct. Ang gobyerno, meron silang sariling mga pera at para bayaran itong mga gumagawa ng statistika at itong mga media, no, para yan ang isisiwalat, no. Hindi po kasalanan ng tao na magkaroon ng anak. Actually, ang kinakailangan nga sa tao pagdating ng sapat na edad, no, ay mag-asawa. At pag nag-aasawa sila, kinakailangan din na magkaroon sila ng anak, no, para yung darating na henerasyon tuloy-tuloy. Kasi ang tao po tumatanda. Tapos yung mga bata naman, bibigyan mo ng sapat na edukasyon, bibigyan mo ng tamang kalusugan, aabot sila dito sa panahon na makakapagtrabaho na sila. Pag nagtrabaho na sila, sila naman ang magkakapagpaasawa at manganganak na naman yung kanilang asawa. Ganyan po ang cycle ng isang lipunan, isang society, no? At hindi porque hindi mo ngayon, kung hindi mo sila bibigyan ng sapat na pagtatrabahuhan, no, hindi mo sila gusto sabihin bibigyan mo ng sapat na pagkain, no, magugutom talaga yung tao, no, at magkakasakit at magsisimatayan, no. Sa aking palagay, itong klaseng gobyernong to, lalong-lalo na ginawa naman nila to sa ibang mga administrasyon, pero pinakamatindi itong kay Noynoy Aquino na sinadya niya na hilain ang trabaho, walang trabaho ang taong bayan. Sinadya niya na mababawasan ang kakayanan ng gobyerno para magbigay ng sapat na edukasyon. Sinadya niya na mawala din ng suporta ang ahensya ng kalusugan sa taong bayan. Bakit? Para magkasakit. Dahil walang trabaho, magkasakit at tuluyan ng mamatay. Ngayon, etong mga tao naman na nag-retire na, no, na tumatanggap ng pensyon sa SSS, sinasadya niya rin na huwag tulungan para mas madaliin ang kanilang pagkamatay. Katulad niyang hinihingin 2,000 a month na aumento sa pensyon, ayaw niyang ibigay. Bakit? Kasi ang kanyang talagang plano, no, bawasan ng malaki ang pagbabawas ng mga nabubuhay na tao. Ibig sabihin, ang tawag diyan, depopulation. Putulan ang populasyon. Ngayon, pag ginugutom mo ang isang society, walang trabaho, walang kakayanan mabuhay, no, mababawasan talaga yung populasyon mo. Tama. Pagkatapos, yung mga natitirang buhay, sasabihin mo sa kanila, ipataw mo ng RH bill yan. No? Bakit?
para yung mga buhay, mababawasan din silang kakayanan magkaanak. No? So anong mangyayari? Dadami ang mas namamatay kisa na mas nabubuhay at hindi nare-replace ng mga nanganganak. Bababa at bababa ang iyong populasyon. Pag bumaba ang populasyon mo, tapos ang ekonomiya naman mo ganito at bumababa din pero hindi gaano, ang statistika mo lumalabas na parang sapat yung ekonomiya mo sa populasyon. Maintindihan niyo? Now, hindi tama yan. Siguro pwede mong gawin yan sa mga manok, sa mga bak, no? Pag wala ka ng pagkain, bawasan mo, patayin mo, slaughter mo, benta mo, ganyan. Pero ang tao hindi po pwedeng ginaganyan. Bakit po? Sa totoo lang, ang taong tamang pag-iisip, may kakayanan paunlarin ang kanyang ekonomiya. Itong si Noynoy, maski na may kapansanan sa pag-iisip yan, no? Meron pa rin talagang choice. Meron, pwede niyang, napakasimple po kung gagawin ng paunomiya, no? Pero ang pinili niyang pamamaraan, no? Pagpatay ng tao para magmukhang umuunlad ang ating ekonomiya. Yun. Oo. Sir Butch, alam mo, ang dami ko pang gustong itanong sa iyo, kaya lang limitado yung oras ko. Ang alaunan na no? Pero gusto ko lang, Sir Butch, siguro kukunin ko na itong pagkakataon na ito na magawa namin na as much as possible po na ma-interview kayo pagdating po sa ekonomiya at pagdating po sa isyong panlipunan. Dahil kailangan po namin yung may ganitong uri po ng kaisipan para mailahad ng malinaw sa ating mga tagapakinig at maintindihan nila. Minsan po kasi may mga bagay na hindi po masyadong malinaw sa taong bayan. Kaya minsan naliligaw po nalilihis po ng landas ika nga. Yung mali o yung kasinungalingan, minsan nagmumukhang totoo at tama. Kasi nga, yun ang laging naririnig So we have to correct that. At kung magpapatuloy po kasi itong mga kasinungalingan na kampanya ng mga leader, no, ng mga politiko at ng iba pang mga kasama rin natin, medyo magkakaroon po tayo ng problema at ang lipunan natin ay patuloy na mawawasak. Anyway, maraming salamat po, Professor Butch Valdez, no. Next Tuesday po, sana po muli pong magkaroon ng pagkakataon na kayo ay makapanayam po namin. Anyway, si Vea Corpus po ang susunod na palatuntunan na maririnig po natin pagkatapos po nitong tuklasin natin. Sir Butch? Salamat din. Okay, yan po naman ang ating pakikipanayaman, no, kay Professor Butch Valdez at wala na tayong oras, Adela. Sige, maalam na tayo. Next Tuesday, no? Okay. Anyway, tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganahan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan at nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Maraming salamat sa ating mga nakagapay ngayong tanghali sa technical side, si Nonong Padbad, mga DWAD staff natin, si Tita Jovi Prudencio, si Kuya Rodrigo Manzano at Nova Season, at syempre sa ating General Manager na si Ma'am Abigail Pestaño at sa ating station manager na si Engineer Joselito Pestaño. Sa ating mga nakapanayam ngayong tanghali, Cathy Cruz po ito na nakasama natin sa nakasama ninyo sa nakalipas na 1 oras. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Hanggang sa susunod na Martes pong muli, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Antabayanan po ninyo ang palatuntunang helpline. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Samahang muli si Cathy Cruz
sa susunod na Martes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon dito sa DWAD Crusaders Broadcasting System 1098 kHz sa inyong AM band. Tuklasin natin hanggang sa Crusaders Broadcasting System, DWAD. Just 98 sa inyong mga radyo. DWAD. Ngayon. Ang DWAD ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ganap ng 1:00 ng hapon. Narito na po ang programang Helpline. narito na ang programa sa radyo na tunay na maaasahan sa serbisyo publiko. Helpline. Programang tutugon sa inyong hinaing, reklamo at sumbong. Helpline. Tatalakay sa mga napapanahong issue na makatutulong sa kalusugan, negosyo, trabaho, lokal at abroad, balita, panayam at iba pa. Helpline. Personal na serbisyong mararamdaman. Kasama ang inyong lingkod ng bayan, Bea Corp. Magandang hapon, Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao, Pilipinas. Good afternoon. Ito na po ang programang Helpline. Panahon na para po tayo ay magpatuloy sa ating serbisyo publiko, sa ating kapwa at maging sa ating bayan. At syempre lalong-lalo na sa ating sarili. Na sa ating munting kakayanan at sa ating munting kaparaanan ay magamit ang mga talentong ito na pinagkaloob ng Diyos upang makatulong sa ating kapwa at sa bayan. Ito po ang programang Helpline, tulay ng serbisyong maasahan. Para po sa iba't ibang larangan, pwede ho tayong tumulong. Pwede ho tayong tumulong. Programang Helpline, mga kapatid, mga kaibigan, ito po ay sumasayang papawid sa pakikipagtulungan pa rin ng ating Station Manager, Engineer Jose